kingdom of heaven is like a treasure in the hidden field. Magandang buhay mga katiyats, welcome back sa ating channel para sa ilang minutong pagtatalakay nitong inyong mga treasure markers. At bago tayo magpatuloy sa mga bago pa lamang nakapagbisita, huwag kalimutan i-subscribe ang channel para palagi kayong updated. At meron tayong natanggap dito, magagandang markers ito mga katiyats, mga legit markers. Pero ako'y nangangamba na ito'y big deposit ang isang ito. Pero ganun pa man, bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo. Shout out tayo kay Jose Omayaw, kay Kuli, kay Archie Patak, shout out kay Glenn Mario, Freddy Soriano, Arnel Lapor, kay Raul Trangia, shout out din kay LJP Misor, Tito Asas, kay Peps Gilmar, user WP5, Hyacinto Primia, kay JC Forte, Intensity, shout out kay Bon Ryan Lianes, kay Tating Naliman Salay, shout out kay Rico Mausisa, kay Robert Cabonilas, and lastly, shout out kina user CE5, kay Val Habana, John Tox, Cyril Jaom, at kay Romel Laudisa. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. At narito ang video ng ating masugid na subscriber, at napakalapit na siguro nila sa kanilang hinahanap kasi lumulutang ng mga gandang mga markers. Atin muna panoorin ang buong video nila bago tayo mag-umpisa pag-analyze nito. Top view niya. Top view. Lubog na lubog. Morning man ho. One step side. Agang ito ba? Nakakangaan. Ini lang one ba? Telescopic marker. Kita kayo bro. Telescopic marker. Muna lubot. Ya. Dayon, ang among gitrabaho diri may nagkaot sa likod na kini. King area kini. Kining area. May magkaot. Diri. Dito speaker. 357 na dito speaker. Are. Ikan ini bro. Are. Muna mo nakuha na mo din napita, nakuha na mo napita. Ako ipakita na kuha na mo napita kung unsa ni. Amo may sud ba kaning unsa wala mo testing ang nakakuha bro. Ari, kana mga tawana kana, mga nakakubkub. Kana mga tawhana, nag-ilis na sila kay ririto ulit naman eh. Kaya usang sampung-sampung po na, kini. Muna akong kauban yun, mo man siya. Mong silig kaning kubkub na, ato nugayang bro na, di pa kitang naong. Ano siya bro, nang matawa ka matawhana, kana sila kay kubkub yung tuyo, kini ha, lakaw-lakaw pa. Huwag sakit dugan na naman. Sakit dugan na eh. Paglahi pa namin ito, ang amo nakuha mo ni, amo nga ipakita. Butugan na bro. Butugan ko nila eh. Pagkita taon. Ako ipakita lang kuha. Hinal ta kay dangog. Ngayon ako nga, diba? Akong videoan bro, ang nakuha ito ni, klaro, huwag tinuol ba niya? Kini siya bro, unsa bitan na kini siya, kini. Unsa bitan na niya bro, kini. Tapos kini ni asa kini. Lapos sa kini ba kini? Lapos. So under mo count. So mo niya mo nakuha nga marker. Then kini siya bro nga ay maglaro ko sa gini. Kini ba? Kini siya bro. Primero kuha no, 3 ni kabuk. 3 ni kabuk amo nakuha. Ilaw ini mo ni nagtabo niya kini. Adila to dakong gamay no sa kay hibong dagdako. Mo na kuha na mo. Dayon mo na iyang gitabunan nagtabo na siya diha. Mo na kuha ay. Ang gitabunan dako mo tayo. Sampur man ni. Kita tanan sampur siya. Kini siya. 3 ni kabuk. Na dayon ang nagtabon. Ya, kita kini. Mo ni gitabon ini, ang gitabon ini kini, ang gitabon ini kini siya mo. Nagtabon ini kini kana nakakuha tawhana kana sila kana mga tawhana kana sila kana tabon mo na kuha ni tabon ini may tabon ini murag puti o siminto unsa ba ni tugahi kini bro siyang gahi ani bro
Kini may una ko kintawan kini. Kinitawan na. Smiling nila. Nagkakuha. Dagko yung gisi. Kato sa bro ka na kamukabo ka na. Muragwa ba? Papatay mali. Pero sakit dugan na na eh. Mo siya nakakuha ni. Kini siya bro kintawan kini. Di sige mo tanaw. Tanaw sa ngaritay. Mo na siya kuha ni si Bituha. Kini siya nakakuha. Nagtabon siya ini. Kini siya. 3 ni kabuk bro, 3 ni kabuk lingin, 3 kabuk. Nama market ini siya ini nagtabon siya na, nagtaubon ba na, nagtabon. Kini siya, kini nagtabon ni siya na, nagtabon. Lapad ba kani batuhan ni. Ambot siminto bigo siya nagtag-ana di siya dek tabunan. Muna yung nakita sa ilaw. 3 ni kabuk lingin. Kini muni unang mga marker nga kuha kini. Kaya kita magandaan na kana mong lapos niya. Ano yung video dre bro? Siya bigtawag nga atong tabangan rin na mabaw man taon. Basin tawag mo may basin tawag kini siya kini ni suding taon basin taon daw ba? Taon lang. Kami paluno yung manguli. So, puto namin yung video ha. Muni ang mga digirman. Kini. Kini. Kana sila mga digirman. Kana dugirman. Kana ako sinawang sa dugirman bro. Dara bro. Muni sinawang dugirman bro. Wagi ayaw nung tawa na. Nagkasulas-sulas kalibutan. Pasag lang. Ato is pupantatay. Aligri man po. Pero naami ebidensyang gamay. Mayroong ebidensya kini. Kini ebidensya man ni nakini. Mga lingin na lingis tunga lingin. Kana nagpug sig imo ng uban sila. Kini na uban na. Kini mga lingin na kini. Kini mga lingin na kini. Amo nang uban na kini. Na din kini. Amo ni amo na ko sa ilaw. Kini mo na ko sa ilaw. 3 ni kabo. 3 ini honing usay ni. Ang ipada dia usa. Magandang buhay mga katiyats, welcome back. Ito yung marker na tinatawag natin na telescopic. Tinatawag din ito ng iba na the seeing eye or ang cyclope, isang mata lamang. Okay, at tingnan nga naman natin ay napakaganda ang paggawa. Parang mata nga siya. Bilog dito and then dito sa peeping hole, sa peephole niya, yung silipan ay medyo malaki. Kaya kung ako nito, unahin ko tong yan sa unahan. Ngayon, ang pag-distinguish o pagklaro ng peephole or teleskopyo ay kung pag ganito siya, ang ibig sabihin niyan ay dito ka sisilip at lalabas diyan. Okay. Lalabas diyan ang paningin natin at kung saan tatama, doon ang ating paghukay. Ngayon, ang Hapon ay baliktad kasi yan mag-isip. Alam nila na alam natin yan. Minsan binabaliktad nila. Dito naman sila sumilip sa malaki at papunta sa maliit at target doon sa area ng lupa at doon din maghukay. Okay, maganda talaga itong telescopic marker kasi hindi na tayo maghanap ng direksyon, target na siya. Kaya ang hukay nila katits ay dito yata sa likod. Kaya tama itong una na papunta rito. Sa likod nila nakuha itong mga markers na napakaganda. Lahat ito ay may meaning sa treasures. Tulad na lamang nito, mga bilog na bato na merong bilang na 13 balls. Yan. At itong sa ibabaw ito, yan ay uling or carbon. Ibig sabihin sa ibabaw daw yan na nakalagay, ito'y layering. So kapag may layering na, nako, yan ay medium to big deposit. So kung ito yung lupa, ito yung inyong hukay, at dito nakuha nyo halimbawa sa 2 meters nakuha nyo ang uling.
So yan ang yung uling. So uling yan. Ngayon, sa baba nito ay 13 kabula na bato. So 13, napakarami. Ibig sabihin, kung parehong bilog, sinadya na yan paglagay dyan. Kasi ang mga bato sa creek ay hindi lahat bilog. Merong bilog dyan, pero hindi lahat. Pero kapag bilog lahat, lalo na 13 yan pieces, so may kahulugan. Ang 13, yan ay lucky number sa Chinese at sa Japanese. Lalo na itong nagkukulikta ng mga egg-shaped rock, yung ganito na mga hugis na bato, nilalagay sa kanilang plato tuwing New Year. Yan ay pag-good vibes ang 13 numbers. Okay, saan nga ba nakuha yung 13 na yan na numbers? Yan ay sa Christianity hango sa itong 12 apostles plus Jesus. So plus 1 Jesus equals 13. Kaya lucky number ang 13. Tinatawag yan na the lucky numbers, lalo na sa Chinese at Japanese. Ngayon kung merong 13 dyan, ibig sabihin merong swerte sa baba. At ang 13 ay pwedeng ginagamit nila yan. Pwedeng 13 meters down below, papunta pa rito 13 meters ay meron kayong makitang maganda. Kaya ako'y nangangamba lang dyan kasi creek ito, basa yan, tubig. At hindi na tayo makapag-ukay ng ganyang kalalim dyan. At magastos na. Kaya ang unahin nyo lang dyan mga katiyats, kapag creek, meron pa yan giveaway sa paligid. Tingnan nyo yung mga bato na bilog, na malaki, at biyakin nyo kasi merong mga laman yan. Sa Golden Boy ko, mamaya or bukas, magpalabas ako ng treasure enclosed in the rock para kayo maniwala na meron talagang treasure na nilagay sa bato sa loob. Okay, so itong ano naman, yung carbon na yan, carbon o uling o black soil, yan ay man-made ang mga yan. So ginagamit yan dito sa ibabaw layering, makapal yan. Sa natagpuan ko na ganyan, merong kapal na 1 to 2 meters. So kung makapal talaga 2 meters, big deposit yan. Kung medyo manipis lang, half meter or 1 meter, medium deposit yan. So nilalagay ang charcoal as a anti-detector. Nagka-cover yan sa detector. Kaya nga kung balutin mo ng guma ang metal ng makapal na gulong na guma, hindi ma-detect ang mga baril, yung mga nag-smuggle ng baril. Yan ang nilalagay nila, lalo na dyan sa Cebu, sa Danao. Nakapunta na ako dyan, ang daming mga ano dyan, homemade na baril at mura lang. Yan nga ang parang Texas sa Pilipinas na ang mga pistols ay ginagawa dyan. Isa yan sa kanilang method, yung balutin ng guma ng interior at hindi ma-detect ng mga detectors. Kaya ang purpose ng paglagay ng uling sa ibabaw ay anti-detectors. Ngayon, meron namang mga bilog. So mga bilog na yan, may meaning din, sabi ko na kanina, paswerte. At pwedeng 13 meters, ang bilang niyan ay 13, so 13 meters deep down below. Pero kapag dinetect nyo itong mga bilog na yan, ay nagdi-detect talaga yan. Palagi ako nagkasalubong ng mga ganyan sa mga naghukay at dinetect ko, tutunog talaga siya na parang metal. So ang gawin nyo, pwede nyong basagin yung malakas magtunog kasi minsan nga binabalot lang ng bato sa tingin natin, pero simento yan na may mga palaman minsan na ginto. Kaya basagin nyo yan mga katiyats. Ito yan, isa sa mga bilog ay mayroong hole sa gitna. So kapag ganyan na may bilog, kahit hindi true and true, pero may dot sa gitna, ibig sabihin yan
ay go down in the middle or center. So sa Japanese ganyan yan na sign, middle or center, ganyan. So ito ang kahulugan yan ay go down pa. Kaya go down tayo, expected na lalim yan 2 meters. After that, meron na naman kayong makitang iba na namang hugis na bato. Ito naman, yan, ganyan yan. Ang ganyan na hugis, hindi lang yan ulo ng pagong, yan ay bahay. At ang bahay ay kin. Kung i-translate natin yan into kanji, ay ganito yan ang kanyang itsura. Yan, bahay yan, di ba? Pero yan ay kanji for gold. Ngayon may butas siya. So kung nakatusok man yan sa lupa, nang makita nyo, or nakatagilid, nakaganyan, nakatagilid siya, ibig sabihin, change direction. At kung nakatusok yan, lalong mas maganda. Dahil go down pa rin. Kasi ang drifting, kapag mag-change direction ng horizontal, mapanganib kasi mag-bar down yung lupa diyan kasi creek. Okay, ito naman puso. Estimated na makuha ang mga puso sa lalim ay nasa 3 to 4 meters. At alam nyo ba na bago ang puso ay meron kayong makitang bato na ganyan. Parang muka, may dalawang mata. Kasunod niya na bato, ito yung kanilang parang standard na mga nilalagay na mga markers. Una ay ulo, sunod heart, and then kasunod yan ay kamay. Ano man itsura na kamay yan, basta't kamay, ganyan. And then kasunod yan, every 2 meters, every 2 meters. Ang kasunod naman yan ay paa. Kung hindi man ganyan ang paa ay ganito na klaseng paa, parang sapatos lang. And then sa baba niyan, another 2 meters ay nandyan na yung treasure box. So ang ganda pakinggan mga ka-TH, no? Kapag ganyan ang nahukay nyo, ito, kapag ganyan ang pagkasunod-sunod, so you're on the right directions. Okay, kaya lang creek yan, natural water trap. Kaya advice ko sa inyo, unahin nyo yung mga malalaking bato dyan na malapit sa mga signs na yan. Pukpukin nyo ng mga maso kapag may tutunog na halo, biyakin nyo. Kasi kapag creek, ang iba niyan nilalagay lang talaga ang mga giveaway, nilalagay sa loob ng mga bato at siniminto para hindi mahalata ang butas. Okay, good luck sa inyong lahat dyan mga ka-TH. Maraming salamat at ingat kayong lahat. Hanggang dito na lamang ako. I'll see you on my next video. Paalam! Perfect! Perfect!